Good morning, good morning, good morning. Naimbaga bigat kada kayo amin dita nga kakabsat ko nga Ilocano. Maya paaba ki kayo nga kengkeng Pampanga. Mayong buntag sa ako mga kaigsuonan sa Sugbo. Maayo nga aga sa mga kasimanwa ko nga manggaranon sa Iloilo. Haak mga kasangkayan haleti maupay nga aga idoy. Con mi hermanos y hermanas allí en Zamboanga, buenos días con ustedes. Ha mga mas tayo manghud ko hasug, habasilan, hatawi-tawi, halanaw, hakutabato. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Well, may good news tayo. Nakita ninyo na kapag lumaban tayo, may ibubunga. Pero kung nagiging duwag tayo at tumahimik lang tayo, mananatili ang sinasabi ng dole at ng uwa na ang mga marino ay hindi OFW. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Kaya sinasabi ko, yung ginagawa ng dole na bagong guidelines na ang pinagbabasihan pa nila ay Maritime Labor Convention ay kalokohan yan. Ang sinabi ng dole na the cost of accommodation for service workers undergoing quarantine must be shouldered by the manning agencies. The Department of Labor and Employment Dole said on Thursday, the cost of board and lodging quarantine seafarers should be shouldered by the manning agencies pursuant to International Labor Organization standards. Biruin mo, puro imbento yan. Puro imbento yan ang dole at ang ating mga manning agency dahil wala din mga bayag, takot din, pumayag lang din. Pero isipin ninyo na kung dadalhin nila sa isang 5-star hotel ang isang marino, ang cost ng board and lodging kasama ng pagkain, ay 65,000 kada isa sa loob ng 14 dias. Biruin mo yung iba dyan, umaabot na ng 2 buwan, hindi lang yan. Kulang-kulang ang 100,000 kada isa. Kung may 10 kada marino na dinala ng uwa sa isang hotel, milyon ang gagastusin mo. So, ang kita mo sa isang buwan, kulang pa sa pambayad mo sa board and lodging ng mga marino mo na dumating. Kapag bankrupt ang manning agency, wala na ring marino na makapagtrabaho sa barko. Kaya ako lumaban dito dahil ayaw ko na ang marinong Pilipino mawawala ng trabaho. Ito pang nakalagay nila doon. Paragraph 3, period 3 of Dole Department Order 211 Series of 2020 is hereby amended. The Philippine Manning Agency or the ship owners they represent shall cover the board and lodging of their deployed seafarers during their quarantine period in accordance with the standards of A4.2.1 paragraph 1 of the Maritime Labor Convention. Basahin mo ang Maritime Labor Convention, walang sinasabi ng ganyan. Ang sinasabi sa Maritime Labor Convention, tungkulin ng manning agency, ng shipping company, na pangalagaan ang kanilang marino sa panahon na ang marino ay nagtatrabaho sa barko o within the contract. No, all right. Maayong buntag sir,
sa taga Tanay Negros. Okay. Si Roger Barcelo is watching. Or Rolando Swex is also watching now. Oh. Kaya, isang kalukuhan ito. Pero ang problema kasi, ang mga money agency natin ay takot lumaban. Takot lumaban. Kapag hindi daw nila babayaran yan, ididemanda din sila ng POA ng abandonment of their crew. Takot sila lumaban. Nilabanan natin, 3 dyaryo lang lumabas. At sinasabi ko na sana, noong Martes pa at saka kahapon, dapat si Senator Gordon, yung guest natin. Pero alam mo naman yung mga senador, bigla-biglaan yan, nagkaroon ng meeting, hindi natuloy. But anyway, oras na mabakante si Senator Gordon, ay imbitahan natin, no? Imbitahan natin na may guest natin sa ating kapihang marinero. Martes ba niyan, Miyerkules, basta oras na mabakante si Senator Gordon, tatawagan natin, igigest natin. At iklaro natin sa kanya, kung hindi, magkakaroon ng investigasyon, no? Sa Senado. Mayong adlaw, sir, from Barili, Cebu. Unsanay mga updates sa country nga crew change. Salamat. Yung mga crew change, no, araw-araw ako, kung meron akong mga bagong update, ay sinasabi ko sa inyo. Pero ito, no, yung mga crew change sa crew change, ipaliwanag ko ulit, no, although ilang beses ko na ito napaliwanag sa inyo. Okay. Maraming mga bansa, no, sirado pa rin yung airport nila. Kahit dito sa atin, local flight lang. Sinabi ng Cebu Pacific, sinabi ng PAL, suspendido hanggang sa May 30. Meaning, May 31 o June 1, tuloy na ang flights ng kanilang aeroplano. So yung isang UFS boys, no? Shout out, sir, sa mga Buholano nga 4 months na stranded dito sa Quiapo, si Ramirez. Okay. Grigor Jack Dante. Okay. Si Nelry Reyes, maadjong adlaw. Sir, watching from Bohol. Maadjong adlaw diha sa mga Bulanon. Ulitin ko, kahit na ilagay natin, pagpalagay natin, joining mo sa US, na bukas na ang airport sa US. Ulitin ko yan, ha? Say for example, ang crew change mo, US. Bukas na ang airport sa US. Pero kung pupunta ka ng US, kailangan may visa ka. Sarado yung US Embassy. Sarado yung US Embassy. Wala pang embassy na nagbubukas ngayon. So, sa lahat ng mga lugar na merong kailangan na may visa, hindi ka pa rin makakapunta, di ba? Ngayon, halimbawa, nandoon sa Eastern Europe yung barko, maaring pwedeng makauwi ang mga marino. Maaring pwede na kung may aeroplano na at may bukas ang airport natin dito. Pero kung kailangan ng visa, ang marino natin hindi pwede makapunta doon. Kasi wala nga embassy na bukas. Hindi ka makakuha ng visa. Ang gagawin nila, kukuha sila ng taga roon na hindi kailangan ng visa. Hindi na kailangan. Kasi sa Europe, wala na silang visa sa mga European countries. Ang mga European. Yung mga Pilipino, katulad natin, kailangan ng visa. So, lugi tayo. Lugi na tayo. Papalitan na tayo ng ibang lahi. Naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba yan? Ipilit ba natin na mag-crew change kung yung lugar na yan ay kailangan ng visa at wala kang visa, hindi ka rin makakapunta, di ba? Hindi ka rin makakapunta.
At hindi ka mabibigyan ng visa sapagkat yung mga embassy natin dito ay sarado pa hanggang ngayon. Okay? Yung mga kaso ng mga marino na nasa NLRC at nasa NCMB, lalo na sa NCMB, biruin mo, lahat pala kami doon, puro senyor. Lahat ng senyor, bawal lumabas. Talagang yung mga kaso dyan, ay matutulog muna. Ha? Shout out din daw sa aking kaibigan, birthday niya ngayon, si kasama ko sa Netherlands nung araw, si Rudy Galido. Happy birthday, Rudy. JC John Jimenez, sir, good morning. Sir, pakitingin yung mga nagre-renew ng dokumento sa Marina. Ang sabi ng Marina, i-extend nila ng 1 year yung yung mga paso na, magi-expire, yung magi-expire. Bibigyan nila ng extension ng 1 year. Okay? Yan ang nasa Marina Advisory ngayon. Bibigyan nila ng extension ng 1 year. Pero tungkol sa training center, wala pa rin klaro na advisory kung paano nila gagawin yung social distancing, kung papayagan ba nila, So, mainly, itong ating topic ngayon ay tungkol sa sinasabi ng DOLE at sa kanang UWA na ang marino ay hindi OFW. Kung walang pumalag, ang mangyari sana, hindi na talaga kayong mga marino, hindi na tayo kilalanin na OFW ng UWA at sa kanang DOLE. Pero, kung i-process ang iyong kontrata, punta ka sa POA. Punta ka sa POA. Ano bang ibig sabihin ng POA? Philippine Overseas Employment Administration. Overseas! Overseas. Yung mga land base, saan ba pumupunta sa kontrata nila? Punta sila sa POA. Ang sea base, saan pupunta? Punta sa POA. Pareha sila ngayon. Sa airport, hinahanapan ka, Nilo Ruiz Delgado Jr., Sir, maayong buntag. Chris Palamig is watching. Rocky Cano is watching. Now, kung doon sa airport, hahanapan ka ng certificate na OEC, Overseas Employment Contract. Hinahanapan ang land base, hinahanapan ang sea base. Sa contribution sa OWA, nagko-contribute ang sea base, nagko-contribute din ang land base. Paano nangyari na biglang hindi naging OFW ang mga marino? Ang problema, walang mga bayag itong ating nasa manning agency. At meron tayong dalawang Board of Trustees dyan sa OWA, si Captain Felix Berto Ribostes at saka si Captain Manny Rehio. Hindi ko alam na yung dalawang yan, pipi na pala ngayon. Hindi na pala magkapagsalita. Bigla na naging pipi, Bigla na sila naging pipi. Kawawa naman. Pumasok lang sila sa OWA, naging pipi na sila kaagad. Ewan ko, sign language na lang siguro kung pwede mo kausapin. Yung dalawa na yan, si Captain Felix Berto Ribostes at si Captain Manny Rehio. Na Board of Trustees natin yan, yung dalawang yan, dyan sa OWA. Na ngayon ay kawawang-kawawa, nagiging pipi na yung dalawa na yan. Sana naging pipi na sila, mag-resign na lang sila dyan sa pwesto na yan. Hayaan natin na mabakante yung pwesto na yan. Wala na lang dahil binabayaran pa sila na pera natin ang ginagamit sa kanilang mga allowance dyan sa OWA, samantalang mga pipi na naman sila. Pipi na sila. So gusto kong ipaalam ninyo na yung department order ng DOLE na 211-A na amended ay hindi mo na makita. Hindi mo na makita. So, kinukonsidera na
ng DOLE at ng UWA na ang seafarers ay OFW. O ayon kay Jason Paclibar, sir, wala ding bayag, sir, yung mga dalawang kapitan na nasa OWA. Wala ding mga bayag yan. Bukod sa wala ng mga bayag, naging pipi na sila. Naging inutil na sila, no? Jendrick Gallego Perez, pa-shout out, sir. Okay. Naging pipi na yung mga yan. Kaya nga sa akin, no, nawala na yung bayag nila, naging pipi pa sila, dapat mag-resign na lang sila dyan. No? Dapat mag-resign na lang sila dyan. Ang ginawa ko lang naman, nilabas ko sa 3 dyaryo. Hindi ako gumasto. Nilabas ko lang sa 3 dyaryo. Nabasa ng UWA, nabasa ng DOLE. Tapos sabi ko, ipa-imbestigahan ko talaga ito sa Senado. Biglang umatras. Biglang umurong ang bayag ng DOLE at saka ng UWA. Ang ibig sabihin, kung lalaban ka, ang ibig lang sabihin yan, kung lalaban ka, ay may mangyayari. Pero kung ikaw ay tatahimik, lalo kang aapihin. Di ba? Babasahin ko yung mga comment ng iba nating mga kabaro. Okay. Ito ba yun? After 2 months under lockdown, the Duterte government has placed Metro Manila under modified enhanced community quarantine. Miko. Hindi ito. Ito yung mga comments na hindi ko nasagot, no? Magandang araw po, Sir Nelson. Galing kay Romy Sayer. Mag-join dapat kami sa Japan. 4 po kami na magkasabay. Pagdating po ng Japan Airport, nag-swab test kami at nag-antay ng resulta ng kinabukasan. The next day po, lumabas na ang result. Negative sa COVID-19. 3 sa amin. Pero nag-positive ang isa. Rules po nila ay pabalikin lahat kami sa Pilipinas dahil positive ang isang kasama namin. Ang tanong po, di ba under contract na kami? Under contract na kami. Hanggang kailan po kami dapat pasahurin ng kumpanya? Magandang tanong ito. Nang makauwi ng Pilipinas o hanggang di kami magkasakay ulit? Yeah. Under contract kayo for 1 year. Pero nalugi na ang kumpanya ninyo sa inyo. Dahil pinapunta kayo ng Japan at yung isa nagpositibo pa. Kaya sinasabi ko sa mga manning agency na the day or 4 days before joining the vessel, kailangan na pakunin ng swab test at hindi na palabasin ang mga marinong yan. Pero ang mga marino ay matigas ang ulo. Lumabas, pumunta ng Japan. Ngayon, ang point of hire ninyo ay dito Manila. Ma-terminate yan pag uwi nyo dito. Pag uwi nyo dito, umuwi kayo, tinatakan yan ng Bureau of Immigration na dumating ka na. Meaning, tapos na ang kontrata mo. Now, ang pag-uusapan naman dito, no? Ang pag-uusapan na naman dito, tiga, basahin ko muna. Di na nagapagsalita, bulag pa ang boses, Ginoo ko, resign na lang sana kayo. Yun na nga, dapat padalhan ninyo sila ng sulat, i-address ninyo sa OWA, Captain Felix Berto Ribostes, Captain Manny Regio, mag-resign na lang kayo, wala na kayong boses. Oy, para sa aking apo, good morning daddy, from Rowie. Yung apo ko, 2 buwan na, hindi ko na nahag.
Hindi ko na nahag kasi hindi din sila pwedeng lumabas. O hindi din sila pwedeng pumasok sa eskwelahan. Sana halos araw-araw kapag weekdays, pagdating nila dito, sumisigaw ako ng oops! O takbuhan agad yung dalawa. Hugging! Ngayon, hindi ko na mahag yung dalawang apo ko. Now, ang problema nga, hindi kayo nakapagtrabaho sa barko. Nagapirma kayo ng kontrata pero hindi kayo nakapagtrabaho sa barko. Gumasto pa ang manning agency ninyo. Kaya nga sinasabi ko sa manning agency na dapat may COVID test. No? RT-PCR test. Tapos ang resulta, paglabas ng resulta, ready na agad. Kasi kung matagal pa yan at ang marino lumabas-labas, maaring nagka-COVID na naman yan. Pagdating sa Japan, pauwiin. Mantakin mo ang gasto ng ship owner sa inyo na pinadala kayo sa Japan. Pagkatapos pauwiin lang pala kayo. Yan ang ibig kong sabihin. Ngayon, sabihin niyo, kasalanan ng manning agency. Hindi na yung kasalanan ng manning agency kasi presume yan na kayo ay in good health. In good health. At hindi ninyo nakuha yung sakit na yan sa barko. Kasi hindi pa nga kayo dumating sa barko eh. Hindi pa kayo. Meaning, dito pa lang sa Pilipinas, nagkasakit na kayo. Ha? Kasi kararating lang ninyo sa Japan eh. Kararating lang ninyo sa Japan. Tapos, tinest kayo doon na positive kayo. Yan. Ito na naman kay JR Ribon, si Sir Kiel. Sir, good morning. Ano ba ang balita tungkol sa crew change? Bago lang ako nagsalita tungkol sa crew change. Sinasabi ko nga kahit na yung bansa na yan ay may bukas lang ang kanilang airport, pero kung kailangan ng visa at wala kayong visa, ang masasabi ko sa inyo, hindi pa nagbubukas ang mga embassy dito sa Pilipinas. Kaya kung may crew change man na mangyayari doon sa Eastern Europe, no? Maaring pang-uwiin ang Pilipino, pero ang ipapalit nila hindi na Pilipino. Kasi hindi kayo magkakapunta doon kung wala kayong visa. Ha? Ang papuntahin na lang nila sa barko, yung Eastern European na hindi nangangailangan ng visa. Naintindihan nyo ba yan? Yung mga bumaba sa China, pinababa nila yung Pilipino. Ano ang pinalit? Pinalitan ng mga incheck. Okay? Kaya tandaan ninyo, sa 2017-2018, 111,000 mahigit ka mga marinong Pilipino ang pinalitan ng ibang lahi. JJ Gomez, lilimutan. Good morning, sir. Watching from Iligan City. Jugad, sir, ask lang. Magbibigay ng travel authority for seafarers to be deployed from Manila. Yan ang ang problema. Halimbawa, ikaw, taga-Iligan ka o taga-Dipolog ka. Sinabi ng PAL, sinabi ng Cebu Pacific, resume na ang flight nila sa June 1. Yung ko may ticket na. June 3. Yung bata ko may ticket na ng shipmate, ha? May ticket na. Pagdating ng June 3, wala pa silang aeroplano. Sabi, i-move sa June 8. Wala pang June 8. Ngayon, sinasabi na nila na wala pa rin aeroplano, i-move natin sa June 20. Mantakin mo yan. Ha? Mantakin mo yan. Wala pong nakakaalam kung ano pa ang mangyari. Every now and then, hindi ba ninyo nakikita na yung advisory ng IATF mismo? Ha? Advisory nila yan sa umaga, pagkahapon, iba na naman. O di ba? Sinabi ni Secretary Anyo na hindi pwede iangka sa isang motor yung asawa kasi hindi naman sila pareha ng pinagtrabahoan. Kaya dapat ang motor na sinasakyan nila ay may sidecar.
Kaya pinapahintulutan na yung mga tricycle, no? Cromwell Rahil Rafol is watching. Armando Aguazon is watching. Vin Garcia, mayong buntag sir. Okay. Vin Garila Du, mayong buntag sir. Maupay nga aga. Adrian Bibit, sir, good morning. Nag-personal swab test ako kahapon kasi March 14 pa ako na-stranded dito. 8,150 pesos. Makatimid. Makatimid, hirap umasa sa tulong galing sa government. O, yun. Tatawagan ko si Senator Gordon, hihingi ako ng tulong para sa mga marino na may special swab test tayo na marino lang, no? Marino lang. Para makamura tayo, biruin mo 8,000 mahigit kung sa Makati, no? Jojet Adora, sir, tanong ko lang po kung pwedeng makuha ang pera sa Amosop. Jojet, hindi ko pera yan, pera mo. Binigay mo sa Amosop, hindi ko alam yan. Kaya kayong dalawa ng Amosop ang mag-uusap. Kasi baka supalpalin ako ng Amosop. Tanungin nila ko, pera mo ba yan? Sasabihin ko hindi. Ikaw ba ang binigyan? Sasabihin ko hindi. Bakit alam ka? O di, iyang-iya ako. Iyang-iya ako. Ako, hindi ako humingi ng pera. Tumutulong lang ako. Hanggang gano'n. Ang limitasyon ko, hanggang tulong lang. Hanggang tulong lang. Pero sa pera, huwag ninyo akong kausapin tungkol sa pera kasi hindi ako naniningil sa inyo ng pera. Okay? Jojit Adora. Danilo Garcia, good morning sir. Remedical naman ulit. Remedical talaga ulit. At ngayon, kailangan may swab testing RT-PCR swab test. Dahil baka pinadala kayo sa Japan o saan lugar, mag-swab test kayo ulit doon, positive kayo, pauuwiin lang kayo dito sa Pilipinas ulit. Ang laki ng gasto ng shipping company ninyo. Kaya, tayo, mga marino, ingatan din natin sarili natin. Kaya ako, kahit na pagpalagay ninyo, no, na nandito na tayo sa modified, no, enhanced community quarantine, modified general enhanced community quarantine, hindi pa rin ako lalabas kasi hindi ako nakasiguro sa mga tao makasalamuha ko kung mayroong magsakit, no? Adrian Bibi, thank you sir. Joel Rudes is also watching. Jugad, sir, thank you for facilitating at the help of the seafarers. Yun nga lang magawa ko sa inyo, hanggang tulong lang. Pero kung tanungin ninyo ako ng pera ninyo sa Amosop ninyo itanong yan, kasi hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Ang Amosop ang nanghihingi ng pera sa inyo. Tanungin ninyo, bakit din naging pipi sila sa mga problema na to ngayon, problema ng mga marino. Bakit bigla sila naging tahimik? Bakit bigla silang tahimik? Bakit wala silang ginawa para protektahan din ang mga mining agency? Good morning sir, yung mga nag-change crew, pwede na ba lumuwas galing province to Manila? Jabar, uulitin ko na naman yung sinabi ko kanina na sinabi nga ng PAL, sinabi ng Cebu Pacific na bukas na sila, pero wala pa rin eroplano. Wala pa rin eroplano, no? Cromwell Hill Raffle, salamat sir sa serbisyo nyo sa mga marino. Dagang salamat sir. Okay. Sandro Suazo is watching. Bring them on. Now, uulitin ko. Sinabi man nila na pwede na pumunta dito, pwede na lumuwas, pero wala pa rin eroplano. Kagaya yan ng announcement ng IATF na pwede na magtrabaho, pwede na bumalik sa trabaho ang mga manggagawa
Ang question lang, maraming naglalakad ng 10 kilometro. 10 kilometro. May iba 15 kilometro nilalakad. Madaling araw pa. Pagdating ng opisina nila, late na sila. Kaya, huwag ninyong subukan na basta lang kayo manghula. Dapat may nagsabi kasi sa possible daw na magkapag-join. Possible nga mag-join. Depende yan sa lugar. Pero kung yung lugar na yan ay kailangan ng visa at wala pa kayong visa, paano kayo makapunta? Ha? O Roland Escander Villanueva, more power to you, sir. Thanks for the info. Good morning, sabi ni Eduardo Bill. Luis Carlos, cheers, sir, for your service, watching from Trinidad, Tobago. Yes, thank you. Alam niyo itong ating vlog ay nasa 7 continents na yung mga nanonood sa atin. Merong Trinidad, Tobago, merong nasa Europe, mayroong nasa English Channel, may nasa Indian Ocean, may nasa Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Paiba-ibang lugar ang nanonood sa atin. Kasi tayo lang ang may vlog na ganito na kompleto sa impormasyon at saka updated tayo. Updated tayo. Pero tandaan ninyo na yung mga advisory ay kagaya ng sinasabi ng IATF na pwede na raw ang tricycle sa highway, kinagabihan, sinabi na naman nilang hindi pwede. No? O, Emilos Raymond, Pastrana is watching. Luis Larios, cheers, sir, for the service and watching from Trinidad, Tobago. Okay. Kesnel Tan, maayong buntag, sir. Pa-shout out naman. Okay. Now, yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, palagi kayo manonood. Anyway, gagawin ko na pala itong ating vlog, no? Hindi na kasi napagod din ako kung araw-araw. Every other day na. Monday, Wednesday, at saka Friday. Pero sa Tuesday, meron tayo. 5 kami. Andyan si Chief Engineer Gascon, si Captain Edgar Flores, Captain Edgar Sabay, si Arian Anaco, at saka ako. Okay? Si Kesnel Tan, nasa Brazil, encourage sila. Oy, Kesnel, mag-ingat kayo, no? Ang Brazil, pumapangalawa na yan sa buong mundo ngayon na pinakamaraming COVID-19 cases. Chris, Kevin, Akailar, Pon, sir, maayong buntag from Dapitan City. Unsay regular commercial flight galing province. Yan na nga sinasabi ko sa inyo na yung isang bata ko na nandyan sa Dipolog, may ticket na sana. Sinasabi June 3, na-postpone. June 8, na-postpone na naman ngayon, June 20. Wala pa rin klaro. No? Wala pa rin klaro. Okay, John Yugi, watching from offshore Azores. Kita nyo, iba't ibang continent itong mga nanonood sa atin. Daniel Gatso, maupay nga aga, sir. Tanong sana ako, may balita na ba kailan sa resume para sa mga STCW training? Nag-resume na ba? Kung na-resume na ba na ng manning agency, pero ang mga training centers, wala pang klaro yung training centers, pero maaring matapos nila, kung hindi ngayong linggong ito, sa sunod na linggo, matapos nila lahat ng guidelines kasi napakahirap gawin yung guidelines. Mamaya gagawa sila ng guidelines ngayon, tapos after 3 days, babaguhin na naman nila yung guidelines. Marami namang mali. Kaya ang dapat, i-consultan nila yung mga may-ari ng training center at yung training center mismo ang gagawa ng kanilang mga guidelines. Ngayon, pag-usapan nila yan kung alin ang tama para hindi na naman madidiskarel. Hindi kagaya ng binibigay ng IATF na advisory ngayong umaga, pagkahapon, babaguhin na naman yung advisory. Kaya nga, 2 beses yan, may na-post ako doon na ayan na. Sa umaga, ito yung advisory. Sa hapon, ngayon,
may nangyari na naman, no? Tapos ako mag-medical, sir, postpone, re-medical na ba ulit kung may deployment na? Yes. Ako, i-advise ko mismo sa mga manning agency na i-remedical ninyo at kapag na-remedical ulit, i-advise ninyo sa inyo mga marino na huwag na lumabas. Huwag na lumabas. Kasi maaring magakuha from Nelson Distrito, sir, watching from Norfolk, Virginia. Yan ang sinasabi ko. 7 continents tayo, no? JR Ribbon Sikel, kailan kaya magbubukas ang mga embassy? Wala pa rin magpagsabi dyan kung kailan sila magbubukas. As kung magbubukas na sila, ipapaalam ko dito sa inyo kaagad. Bibigay kaagad ako ng update, no? Releasing. Ano lang sana, makaalis naman lang kaysa tambay. Sino bang hindi gusto na magkatrabaho na ulit? No? Lahat tayo. Ako nga, 3 buwan na, mag-3 buwan na, March 15. Hindi na ako nakababa sa building na to. Hindi na ako makakita ng araw kasi yung araw namin dito ay dito sa terrace ay nasa western side na. Hindi naman maganda yung araw na yan. Nalagpas na sa alas 12. Pero pinipilit ko na rin lumabas para makita man lang ng araw. No? Para makita man lang ng araw. Hindi nga hindi nga ganun kadali, no? Hindi nga ganun kadali ang sitwasyon natin ngayon, no? Aldwin Refugio, maupay nga aga, sir. Tikang ha, mga waray-waray, si Ferrer. Okay. Jojet Adora, sir, parigards naman po kay Chief Engineer Valmonte. Dati po akong Utility Bridge Marine Corporation. Okay, hindi ko na rin ako contact si John kasi hindi na rin makakalabas yan. Dahil nga, senior din yan. Pareho kami senior na hindi makakalabas ng bahay. Asterio Rolin, watching din sa Walvis Bay, Namibia. Biruin mo, Africa, kahit saan lugar sa buong mundo, pinapanood tayo. Kasi nga, walang ibang vlog ng mga marino na klaro na lahat ng mga tanong ninyo, lahat ng update ay nabibigyan ninyo. Watching from Skaggen, Anchorage. More power from Ray Anthony Delen. More power, Ray Anthony. No. At saka walang ibang organisasyon ng mga marino na nagipaglaban para sa kapakanan ng mga marino. Yung lahat ng organisasyon na yan, puro lang yan sosyalan, hanggang sosyalan lang, hanggang sa paghihingi ng pera. Pero kami, United Filipino Seafarers, hindi kami nanghihingi ng pera, puro tulong lang ang ginagawa namin. Okay? Pero yung iba, siyempre nagagalit sa akin kasi prangka ako kung magsalita. Sinasabi ko kung alin ang tama, alin ang mali. Kagaya ng napakarami sa inyo ang kumontra sa akin. Kumontra sa akin doon sa Multitel, doon sa Mateo, doon sa M. Goldex, doon sa Aman Future, doon sa Kapa. Kinukontra ako. 1 buwan ako minumura sa Facebook. Yen Katuday, replying to Aldwin Refugio, taga-diin ka. Okay. Taga-diin ka. Sabi ni Yen Katuday, Refugio, taga-diin ka raw. Rolin Iskander Villanueva, pa-shout out, sir. Bacolod City, Negros Occidental. Okay. Rolin Iskander Villanueva, Cromwell Hill Raffle, watching aboard USNS Hospital Ship. Mercy Ship ito. San Diego, California. Nasa Mercy Ship pala ito si Cromwell Raffle. Maisog Tino Kerwin, sir, good morning dito sa Dumaguete, sir. 5 days na ang process ng PNP Travel Pass. Sana magawa ng special lane ang OFW para pag-process ng travel pass.
mayroon na sila sinasabi dyan sa IETF na dapat itong mga OFW ay magkaroon ng special lane. Pero kung ginagawa ba, yan, ibang istorya yan. Ibang istorya yang ito yung batas namin. Kasi sinasabi nila, pwede na magtrabaho. Pwede na kayong bumalik sa trabaho ninyo. Wala naman sasakyan. Ha? Oh. Iba yung sinasabi, iba yung aktual na sitwasyon, no? Good morning, sir. Pwede ho ba akong mag-message sa inyo ng private message? Sige, mapadala ka ng private message. Pero minsan talaga, sa dami ko nang sinasagot, hindi ko na masasagot. I am working 16 hours a day just to answer your comments in Facebook, no? Nagtatrabaho ako ng 16 hours a day na walang sweldo para sa inyo. Okay? 25 years na yan na nagtatrabaho ako, nagipaglaban ako para sa kapakanan ninyo na walang sweldo. Kaya nga, walang gustong papalit sa akin walang gustong papalit sa akin. Lahat kayo, gusto naman ninyo na kapag nagtrabaho kayo, may sweldo kayo. Okay. Chao Moreno is watching. Peter Altejos, yung 60 years old, di na ba talaga pasakayin? Peter, may mga kumpanya na nagpapasakay pa rin ng 60 years old, no? Pero yung mga kumpanya na yon, yung mga pinapasakay nila, yung nanggaling sa kanila na hindi na lumipat sa ibang kumpanya. Hindi ka nanggaling sa ibang kumpanya. Pero kung ikaw 60 years old ka at mag-apply ka pa lang sa kumpanyang yan, malamang na hindi ka nila pasasakayin. Marlon Mosquera is watching. Peter, bakit? Kasi karamihan, kasalanan din yan ng mga matatandang marino. Marami kasing matatandang marino, no, lipat sa ibang kumpanya. Pag lipat nila sa ibang kumpanya, pagsampa na ilang buwan, sabihin na nagkasakit sila, nahulog sila, idemanda nila yung manning agency nila, yung kumpanya nila. Kawawa naman yung kumpanya. No, kawawa yung kumpanya. Kaya iniiwasan nila yung mga matatanda na isakay pa sa barko kasi ang mangyayari, ididemanda lang sila. Kaya, wala akong magagawa. Yung iba na nangangako, natutulungan nila yung mga matatanda na para magkaroon ng batas na ang matatanda pasakayin pa. Sinungaling yung mga taong yan. Katarantaduhan yan. Gagawa ka ng batas para ang 60 years old isakay sa barko, pilitin mo ang ship owner kung ayaw ng ship owner. May magagawa ka ba? Ang gagawin ng ship owner, may batas kayo dito na ganyan, lilipat ako sa Vietnam. Marami ng marino ngayon ng Vietnam. Mas mura pa ang sahod nila. Sa Vietnam, walang add-on. Wala silang binabayarang SSS, wala silang binabayarang PhilHealth, wala silang binabayarang UWA, wala silang binabayarang pag-ibig. Oh. Mas mura pa ang sweldo nila. Doon na lang ako. Mahirap na kasi na magmayabang tayo. Kasi ngayon, napakarami na nating kalaban. Palagi kong inulit-ulit yan sa inyo. Mas magaling tayo. Tama, mas magaling tayo. Noon yun. Pero ngayon, marami nang magaling. Ika nga, sa bayan ng mga bulag, duling ang aktor. Ha? No. Eduardo G. Bell Jr., good health po. Salamat sa mga ginagawa ninyong support sa katulad naming mga seafarer. Okay, Marlon Masquera is watching. 25 years ko nang ginagawa ito. No? Hindi lang basta suporta. Ilang beses ko tinaya ang buhay ko na nagipaglaban ako para sa inyo. Biruin mo yung 32 ka mga fixer dyan sa Calao. Pinakulong ko. Good morning, sir. Watching from Jensan. Ano ba ang ayon kay Marlon Manilla Cabonillas? Ano ba ang naging sitwasyon natin ngayon, sir, sa gobyerno? Wala tayong trabaho, di pa magkabalik. Pero ang mga obligasyon natin sa mga bayarin sa loan, nag-resume na. Okay.
Marlon, hindi lang Marino ang may problema dyan, no? Ako, dito lang, sa dalawang room namin, almost 100,000 ang binabayaran namin buwan-buwan. Almost 3 months na wala kaming kita. Ngayon, pinababayaran na sa amin. Pinababayaran na sa amin. Anong ibabayad namin? Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. May mga nagtatrabaho ako sa farm. Okay. Halos walang kita yung farm. Pero nagtatrabaho sila doon. Kailangan talaga ng maintenance. Kailangan ko maghanap ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Wala naman akong trabaho ngayon. Mabuti sana. Kung kayong mga marino, sinusulduhan nyo ako. Wala. Hindi ako kumukuha ng pasildo sa inyo. Tandaan ninyo, wala akong kinukuha sa inyo ng pasildo. Alright? Kaya, Marlo, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Tricycle driver, ito na lang pinsan ko. May mahigit 400 ka mga taxi sa Cebu. Diba? Ang laki ng kita. Meron siyang mahigit 800,000 ka mga manok sa kanyang poultry. Di ang laki ng kita. Meron siyang dormitory na mga estudyante ng nursing at saka doktor ang mga borders nila. Ngayon, yung taxi walang biyahe. Magtatlong buwan na. Pero, yung mga driver niya, pinapakain niya. Kasi, wala kang trabaho, walang kita, mamamatay yung driver niya. Pinapakain niya. Sa poultry nila, sa halip na 21 days, nagiging 45 days na. Binibintan na lang niya ng mura. Hindi makuha ng San Miguel. Kasi, mahina din ang bintahan ng manok. Yung dormitory nila, para sa mga estudyante ng nursing at saka medicine, wala na rin tao. Hindi lang marino ang nahihirapan. Pati motor cab driver, lahat ng negosyante, Jollibee, nag-ano na ng losses, 1.8 billion na ang losses. Ang Cebu Pacific, ang PAL, lahat ng mga barko, dito, may-ari ng barko, losing. Hindi lang marino. Tandaan natin, ang ating gobyerno, trilyon na ang utang para lang mabigyan ng serbisyo, no? Sana lahat na bibigyan ng dole akap, lalo na sa mga marino. Yan katuday. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko ginagamit ang salitang sana, dapat at kung. Kasi ang salitang sana, dapat at kung ay kapareha lang sa salitang wala. Kapareha lang yan sa hindi lahat ng grasya ay nahuhulog galing sa langit. Kadalasan yan, ipinaglaban mo. Kadalasan yan, gagawa ka ng paraan. Hindi yung pera nahuhulog lang galing sa langit. Talagang tinatrabaho yan. Tingnan ninyo yung nangyari na sinasabi nila, Marino, hindi OFW, nakipaglaban ako. Kaya umatas ang dole. Matagal ko nang sinasabi sa inyo na para lahat ng mga Marino ay makakuha ng dole akap, kailangan sumulat kayo sa presidente. Kung may email silang na natatanggap sa Malacanang, no? From Alsog Tino Kerwin, Sir, dagan kayong salamat sa inyong pagserbisyo sa mga Marino. God bless you always. I am a member of MNT Project Alpha of Captain Rene Maglasang. Yung mga MIT Project Alpha, yan ang katumbas ng mga kadete ng PMMA, no? At yung anak ko dyan nang galing, pero yung anak ko nagpatuloy sa pag-aaral, bali 6 na taon siya nag-aral ng nautical, yung 3 taon ay doon niya ginawa sa Alam sa Malaysia. Dandy Melgar, hello Sir Nelson, good morning. Open na ba ang Ghana, Sir? Salamat. Nako, nagpalabas ako kung ano-ano ang mga countries na okay,
Hanapin ko muna, ha? Sandali lang. Middle East. Hanapin ninyo yung Africa. Ghana daw, Ghana. Kung open na ba? Europe. Alright. Europe. Canada, USA. Belize. Croatians. Argentina. Africa. Sa Africa, Ghana. No. Lahat ng puerto sa Ghana, now. Okay, ang tanong mo sa Ghana kung open na ba? Itong sasabihin ko sa inyo. Countries in Africa, kung cruise change ay allowed ba? Ito, no ha, no. Ang no, Algeria, Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Jordan, Kenya, Libya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Somaliland, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, no! Lahat ng puerto. Ngunit, maaring magbago yan bukas sa makalawa. Kaya, ang gagawin ninyo, Google kayo. Crew change in Ghana. Is it possible now? Sasagutin ka, makikita ng Google yan. Makikita mo sa Google. I-Google na palagi, no? Kasi nagbabago, ang mga crew changes. Ang Bangladesh. Saan ba yung Bangladesh? Bahrain, ang Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, no. No. No yan lahat, no? Alright. Sa Europe, Belgium, no. Croatia, yes. Now, ang gaganda Croatia, yes sila. Pwede mag-cross-change. Tandaan nyo, pwede mag-cross-change sa Croatia. Pero, pag pumunta ka ng Croatia, kailangan mo ng visa. Sirado ang embassy dito. So, mag-cross-change, bababa ang Pilipino, ang papalit Croatian. Diba? Cyprus, ganun din. No. Denmark, yes. Alright. Ang problema din, sirado ang embassy, kailangan mo ng visa sa Denmark, ang papalit sa iyo doon ay Eastern European. So naintindihan nyo na ako, ha? Eric Cañete Canoy Gihon, payong buntag sir, pwede na ba mag-join sa bar? Pwede na nga, depende nga yan sa lugar. Kaya kita nyo sa Japan, pwede. Pwede na mag-join sa Japan. Pero marami na ang nabulilyaso. Ito nga, 4 sila. Pinabalik sila sa Pilipinas. At yung nagka-COVID, sa palagay ko, doon pa lang sa, i-hospital yun doon sa Japan. Yung 3, pauwiin yun. Kasi ganun din nangyari, nang alam ko, yung isang grupo ng mga marino, 12 sila, nagpositibo yung isa na natili sa Japan, no? Nasa hospital sa Japan, yung 11 pinauwi dito sa Pilipinas. Biruin mong gasto ng shipping company na masahe sila sa Japan, tapos masahe pauwi, wala pala nangyayari. Wala pala nangyayari. Now, dito, Italy, yes na, bukas na, Gibraltar. Pero tandaan ninyo, wala pang embassy na bukas, no? Wala pang embassy na bukas, kaya hindi rin kayo makakakuha ng visa. Mabuti kung may visa na kayo. Mabuti kung may visa na kayo. Netherlands, pwede. Norway, pwede. Sa Poland, no. Sa Romania, no. Sa Slovenia, no. Pero kung sa Europe nga, kailangan ninyo ng visa, ang kukunin nila doon ay mga taga-Eastern Europe.
Kasi wala pang visa, wala pang embassy na bukas dito sa Pilipinas. Okay? Oh. From Eric Cañete Canoy, Hinon, salamat kayo, sir. God bless. Unin Christoph sa Sarsuso is watching. All right. Jiv 2-inch Xiong. Good morning, sir. Maraming salamat, sir, po. Sabi ni Dandy Melgar, sa info mo, stay safe. Stay safe talaga ako. Hindi ako bumababa dito sa building. Hindi ako lumalabas. Kahit nasasabihin nila na pwede ka nang lumabas, obserbahan ko muna kung gaano ka-safe na ba talaga. Dahil sa ngayon, hindi pa bumababa, no? Hindi pa bumababa ang mga nabiktima ng COVID-19. Umaangat pa rin ang trend, no? Good day, sir. More power and good health sa'yo. Just watching for our company to send out reliever. Kapit lang tayo, mga kabaro. Huwag mainip. Talagang kapit lang muna. Dahil hindi lang marino ang nahirapan ngayon, pati may-ari ng restaurant, pati jeepney driver, motor cab driver, bus driver, lahat ng negosyo ay naapektuhan ngayon. Ang negosyo ng kumita, yung gumagawa ng alcohol, gumagawa ng PPS, no, mga personal protective equipment, at yung bisikleta. Ngayon, mabenta ang bisikleta ngayon. Maraming pumipila sa mga nagbibenta ng bisikleta. Okay? So I hope, at ang topic natin lang, sana na umatras na ang bayag